Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na halos lahat ng trabaho ay kailangan ng ulat? Ang ulat ng progreso ay kwento na kung ano na ang nagawa mo sa isang proyekto. Samantalang ang ulat panlaboratorio ay tungkol sa mga eksperimento o pagsubok ng siyensya. Halimbawa, may proyekto kang ginagawa tulad ng paggawa ng school garden. Sa ulat ng progreso, ilalagay mo ang mga ito. Una, introduction. Ano ang proyekto at bakit mo ito ginawa? Pangalawa, ang naisagawang gawain. Ano na ang natapos mo? Tatlo, mga suliranin. Ano ang mga naging problema? Pang-apat, mga susunod na gawain. Ano pa ang dapat tapusin? Pang-lima, konklusyon at rekomendasyon. Ano ang mga iyong natutunan o mga susunod na hakbang na dapat mong gawin upang tapusin ang proyekto? So, ganun yun. Ang bawa ng ulat progreso ay ang paggawa ng school garden project. So, sa introduction, maaari niyong sinimulan ng inyong grupo ang pagtatanim sa gulay sa bakuran ng paraan upang magamit sa feeding program. Sa mga naisagawang gawain ay maaari niyong isulat niya nagkukay kayo o nagtanim ng pechay at kangkong. At sa mga suliranin ay mga balikad kung sa mga inyong ginawang proyekto. Kagaya lamang ng nahuli ng ulan kaya natuyo ang ilang tanim. At sa mga susunod na gawain, maaaring ilalagay ninyo sa ulat ninyong progreso na naglagay kayo ng tabing mga tanim upang hindi ito matuyo sa lupa. At sa konklusyon ay maaari niyong isulat na ipapatuloy nyo na alagaan ang taniman para maging makasaganang ani sa huli ng buwan. Banda naman, ang ulat panlaboratorio ay ginagamit para iulat ang resulta ng isang eksperimento. Kadalasan, may 6 na bahagi ito. Una, ang pamagat. Tungkol saan ang eksperimentong ginawa nyo. Pangalawa, abstract. Ito ang maikling buod ng ginawa at natuklaslan. Pantatlo, introduction. Bakit mo ito ginawa? Pang-apat, metodo o paano mo ito ginawa. At pang-5, diskusyon. Ano ang nangyari o resulta? At pang-6 at pinakahuli, konklusyon at rekomendasyon. Ano ang natutunan niyo sa eksperimento at ano ang susunod na hakbang. Ang ulat panlaboratorio ay gumawa kayo ng eksperimento kung ano ang epektibong pamputi ng tela, kung kalamansi ba, suka o chlorine. Maaaring ilagay ninyo sa pamagat na alin ang mas mabisa sa pagpapaputi ng tela, kalamansi, suka o chlorine. Sa layunin naman ay maaari niyong ilagay kung upang malaman kung alin ang mas epektibo sa tatlong pamputi. At sa metodo ay ito yung ginawa ninyo habang sa eksperimento na paraan kung paano nyo ginawa ang eksperimento. At maaari nung ilagay na nilubog nyo ang 3 pirasong tela sa magkaibang solusyon sa loob ng 10 minuto. Sa resulta naman ay ito ang resulta sa laboratorio. So, ang naging resulta ay mas mabilis pumuti ng telang nilubog sa chlorine. Pero mas ligtas gamitin ang kalamansi. At sa konklusyon ay maaari niyong i-conclusion o ilagay sa huli na mas epektibo ang chlorine, ngunit para sa kaligtasan ng balat at kalikasan, mas mainam gamitan ang kalamansi. Ngayon alam niya ang pagkakaiba ng ulat ng progreso at ulat panlaboratorio at anong tungkol sa pag-unlad ng proyekto at kalawa ay resultang eksperimento. Kaya hindi basta-basta ang magsusulat ng ulat. Dapat meron itong tala ng progreso at pagkatuto. Kaya mga bata, sa bawat ulat na patapat, pag-unlad ay tiyak. Ito sa huli, ito ang layuning progreso.